Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 30. Kapalit ng bawat hakbang. Sa makitid na pasilyo, sabay-sabay na gumalaw ang apat na Amazona. Hindi na ito pagsubok. Ito ay pagdurog. Sumugod si Nick sa harap. Ang lakas ay parang pader na tumatama sa hangin. Sa kaliwa, umikot ang swordswoman. Ang talam ay kumikislap sa liwanag ng ilaw. Sa kanan, gumalaw ang isa pa. Mabilis, parang kidlat sa anino. Sa likuran, tahimik ang ikaapat. Nakapwesto para isara ang daan ng pag-urong. Umiwas si Lucas sa unang bugzo. Isang hakbang pakanan, isang iwas pa sulong. Ngunit sa bawat galaw niya, may isa pang aninong sumusulpot. Tumama ang suntok ni Nick sa pader sa halip na sa kanya. Gumuhit ang bitek sa semento. Hamampas ang espada. Umilag si Lucas. Ngunit ang talam ay dumulas sa manggas ng kanyang damit. Sa isang iglap, apat na direksyon ang banta. Sa kabila ng pintong bakal, narinig ni Althea ang sunod-sunod na dagandong. Parang gumuho ang mundo sa kabilang panig ng dingding. Humigpit ang paghinga ni Lucas. Hindi ito laban na matatapos sa bilis at tapang. Sa bawat sandali, unti-unting sinasara ng mga kalasag ang espasyo. At ang anino ay napipilitang umatras sa mas madilim na bahagi ng pasilyo. Hindi pa tapos ang laban. Hindi na tulad kanina ang galaw ni Lucas. Kung sa unang bugzo ay napaurong siya, ngayon ay nakakasabay na siya sa ritmo ng apat. Sumulong si Nix. Isang mabigat na suntok ang dumating. Sa pagkakataong ito, hindi umatras si Lucas. Sinabay niya ang galaw. Inalihis ang braso ni Nix. At ginamit ang sariling bigat ng kalaban-laban dito. Sa gilid, kumislap ang espada ni Astra. Ngunit nabasa ni Lucas ang distansya. Isang iglap ng pag-atres. At ang talam ay dumaan sa hangin. Mula sa likuran, dumulas ang anino ni Vera. Mabilis, tahimik. Sa sandaling iyon, inikot ni Lucas ang katawan. Isang siko ang sumalubong sa paglapit niya. Hindi para patumbahin, kundi para itulak palayo. Sa kanan, sinubukan ni Cora na isara ang daan. Ngunit ginamit ni Lucas ang pader bilang sandigan. Tumalon sa gilid ng pasilyo. At muling nabuo ang distansya. Humigpit ang tingin ni Nix. Natuto ka, malamig niyang wika. Hingal si Lucas. Ngunit ang mga matay malinaw na nagbabasa ng galaw. Hindi pa siya nananalo. Ngunit hindi na rin siya basta-basta dinudurog. Sa pasilyo, ang anino ay nagsisimulang makipagsabayan sa mga kalasag. Umiikot ang apat, hindi sabay-sabay, kundi pa isa-isa na parang nag-aaral. Sinubukan ni Vera ang bilis. Sumulpot sa kaliwa, naglaho sa kanan. Hindi na nagpanik si Lucas. Sinundan niya ang yabag sa sahig. At sa tamang sandali, hinawi niya ang atake bago pa tumama. Sumunod si Astra. Ang espada ay humiwas sa hangin sa tatlong sunod na galaw. Hindi umatras si Lucas ng diretsyo. Pumasok siya sa blind spot. Ginamit ang lapit para mawala ang leverage ng talam. Sumugod muli si Nix. Isang suntok na sapat para patumbahin ang tao. Sa halip na salagin, iniwasan ni Lucas ang sentro. At hinatak ang braso ni Nix pababa. Ang bigat nito ang dahilan kung bakit napaurong ang kalasag. Sa likod, tahimik si Cora. Nakabantay sa daan ng pag-urong. Sa tuwing lalapit si Lucas sa gilid, isang hakbang ni Cora ang pumipigil sa kanya. Hindi pa rin panalo si Lucas. Ngunit hindi na rin siya napipisil sa isang direksyon. Sa kabila ng pinto, tahimik na sumusunod ang paghinga ni Althea sa bawat dagandong. Parang nararamdaman niya ang ritmo ng laban. Sa pasilyo, ang espasyo mismo ang nagiging larangan. At ang anino ay natutong gumalaw kasabay ng dilim. Isang tinginan lang ang ipinagpalitan ng apat na Amazona. Walang salita, walang senadoryas na halata, at sa isang iglap,
Sabay-sabay silang gumalaw. Sumugod si Nick sa harap. Isang suntok na parang pandurog ng pader. Kasabay nito, umikot si Astre sa gilid. Ang espada ay dumula sa direksyong walang bantay. Mula sa likuran, sumulpot si Vera. Mabilis, tahimik, handang tumama sa tagiliran. At sa kanan, isinara ni Cora ang huling daan. Isang hakbang na sapat para ikulong ang espasyo. Napagitnaan si Lucas. Umiwas siya sa unang suntok. Ngunit sa pagliko niya, dumulas ang talim ni Astre sa kanyang balikat. Sumunod ang biglang tama sa tagiliran mula kay Vera. Napaluhod si Lucas. Ang hangin ay kumawala sa kanyang dibdib. Isang hakbang pa, at tatama na ang susunod na suntok ni Nix. Isang hatol na kayang pumatay. Sa kabila ng pintong bakal, napasigaw si Althea. Ang boses ay sumabog sa katahimikan. Sa sandaling iyon, ang oras ay tila huminto sa pagitan ng kamao at mukha ni Lucas. Isang maling galaw, at dito na magtatapos ang anino. Nanghina ang tuhod ni Lucas sa sunod-sunod na tama. Sa isang iglap, nahawakan siya sa magkabilang braso. Ang kapit ng dalawang Amazona ay parang bakal. Sinubukan niyang kumawala, ngunit ang lakas ni Nix ay sumara sa kanyang dibdib. Itinulak siya paluhod sa sahig. Sa harap niya, umangat ang espada ni Astre. Ang talam ay kumislap sa liwanag. Nakahanay sa kanyang leeg. Sa kabila ng pintong bakal, napahinto ang paghinga ni Althea. Ang sigaw ay nabilawkan sa lalamunan. Isang iglap na lang, at babagsak na ang talam. Tigil. Ang tinig ni Severo ay damaloy sa pasilyo. Malamig, walang emosyon. Huminto ang kamay ni Astre sa ere. Kayungan pa natin siya ng buhay, dugtong ni Severo. Hindi pa siya tapos sa papel niya. Binitawan ng dalawang Amazona ang pagkakahawak kay Lucas. Bumagsak siya sa sahig. Humihingal. Ang mga matay nanlaki sa pagkaunawa. Hindi siya iniligtas. Ginamit siya. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Severo. Ang titig ay tila sumusukat sa anino, na halos pumutol sa kanyang hininga. Hindi pa dito nagtatapos ang laro, bulong niya. Dahan-daang lumapit si Severo. Nakaluhod si Lucas sa sahig. Ang mga kamay ay hawak pa ng dalawang Amazona. Ang dibdib ay umaalon sa mabibigat na paghinga. Huminto si Severo sa harap niya. Diretso ang tingin. Walang galit. Walang awa. Kamukhang kamukha mo siya, wika ni Severo. Mababa ang tinig. Hindi inalis ni Lucas ang tingin. Kahit nakaluhod, hindi niya ibinaba ang ulo. Anong kasalanan ng mga Monteverde sa inyo? Tanong ni Lucas. Ang boses ay pilit pinapakalma ang sarili. Bakit pati si Althea, wala siyang kinalaman sa kung anuman ang nakaraan ninyo? Sandaling tumahimik si Severo. Sa mga mata niya, may gumuhit na aninong parang alaala. Mabilis na dumaan. Agad na tinabyunan ng lamig. Ang mga kasalanan, sagot niya. Hindi laging humihinto sa gumawa. Sa paligid, nananatiling tahimik ang mga Amazona. Ang presensya ay parang pader sa pagitan ng dalawang lalaki. Sa sandaling iyon, ang tanong ni Lucas ay hindi sinagot. Ngunit ang bigat ng katahimikan ang nagsabi. May kasaysayan ang dugong ito. At hindi pa ito handang ay lahat. Hindi agad sumagot si Severo. Sa halip, bahagya siyang lumingon. Parang may kinakausap na alaala sa dilim. May mga pintuang, wika niya sa wakas. Ang tinig ay mababa at kontrolado. Kapag binuksan mo minsan, hindi mo na maisasara. Muling tumitig si Lucas sa kanya. May binuksan ang mga Monteverde noon, dugtong ni Severo. Hindi nila inisip kung sino ang masasagasaan. Hindi na niya idinugtong ang pangalan. Hindi rin niya ipinaliwanag kung anong pintuan iyon. Ngunit sa pagitan ng dalawang titig, may isang bagay na malinaw. Hindi ito galit na bigla lang sumiklab. Ito ay galit na may pinanggalingan. Sa likod ni Severo, bahagyang gumalaw ang mga Amazona. Parang paalala na tapos na ang pag-uusap. Sa sahig, napapikit sandali si Lucas. Hindi niya alam ang pintuang tinutukoy. Ngunit ramdam niyang, may kinalaman ito sa dugong hindi pa niya nauunawaan. Tahimik ang pasilyo.
Ang 4 na Amazona ay nanatiling nakapwesto. Hindi umaatake, ngunit handang gumalaw sa isang utos. Humigpit ang kamao ni Lucas. Hindi ako otres, wika niya. Ang boses ay pagod ngunit buo. Tumingin si Severo sa kanya. Parang may nakita na matagal na niyang hinihintay. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Severo. Alam ko, sagot niya. Iyan ang kahinaan mo. Isang sandaling katahimikan ang lumipas. At iyan din, dugtong niya. Ang dahilan kung bakit ka namin magagamit. Sa isang utos lang ni Severo, gumalaw ang mga bantay sa loob ng silid. Sa likod ng pintong bakal, narinig ni Lucas ang mahinang sigaw ni Althea. Hindi dahil sinaktan, kundi dahil biglang may pumihil sa kanyang magsalita. Napahigpit ang hawak sa kanya. Itinulak siya palayo sa pinto. Isang itim na tela ang mabilis na itinakip sa bibig ni Althea. Pinatay ang ilaw sa loob ng silid. Lucas, ang huling tunog na narinig niya. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang boses ng dalaga, nanigas si Lucas sa kinatatayuan. Bawat hakbang mo, wika ni Severo mula sa likuran. May kapalit sa kanya, dahan-daang napapikit si Lucas. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyong hindi na niya mababawi. Sa dilim ng pasilyo, ang anino ay unang beses na nakaramdam. Hindi sapat ang lakas kung ang kalaban ay kayang manakit sa puso. Humakbang palapit si Severo, hindi na umaatake ang mga Amazona. Nakatigil sila sa paligid, parang mga bantay sa isang ritual. Nakatayo si Lucas, sugatan. Ngunit hindi sumusuko ang mga mata. Tama na, wika ni Severo. Mababa ang tinig, parang bulong na may bigat. Sa puntong ito, hindi na ito laban ng lakas. Bahagya siyang lumingon sa pintong bakal kung saan naroon si Althea. Isang hakbang mo pa, dugtong niya. At mawawala ang natitirang distansya sa pagitan nyo. Pero kapag tumawid ka, may kapalit na hindi mo pa kayang bayaran. Huminga ng malalim si Lucas. Isang hakbang ang inilapit niya ang paa. Nagtagpo ang kanilang mga titig. Sa mata ni Severo, may bakas ng paggalang. At ng babaalang hindi kailangang isigaw. Pumili ka, wika niya. Isang hakbang pa ang ginawa ni Lucas. Sa sandaling iyon, nag-iba ang timpla ng hangin sa pasilyo. Hindi pa tumatama ang kamao. Hindi pa bumabagsak ang talam. Ngunit malinaw, ang susunod na galaw ni Lucas ay babago sa direksyon ng digmaan. Humakbang palapit si Severo. Hindi na umaatake ang mga Amazona. Nakatigil sila sa paligid. Mga matang nagbabantay sa bawat galaw ni Lucas. Sugatan si Lucas, humihingal. Ngunit matatag pa rin ang tingin. Lumapit ka pa kay Althea, wika ni Severo. Mababa at malinaw ang tinig. At mas lalo mong inilalagay sa panganib ang sarili mo. At siya, bahagya niyang itinuro ang pintong bakal. Hindi ka namin pipigilan sa gabing ito, dugtong niya. Pero tandaan mo, may kapalit ang bawat hakbang mo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Huminga ng malalim si Lucas. Hindi siya umatras. Sa kanyang mga mata, may pasyang tahimik ngunit mabigat. Sa pasilyo, walang kumilos. Walang bumunot ng armas. Ngunit malinaw sa hangin. Ang susunod na galaw ni Lucas ay may kapalit na hindi na niya maiiwasan. Kung nagustuhan ninyo ang episode 30, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.